gusto kong balikan yung napag-usapan natin, I think last week, no? You were the one who proposed this and marami nag-react. Yung binabanggit nyo na i-shift ko lang ng konti yung topic. Yung proposal nyo for opposition forces, yung mga totoong opposition na magsama-sama at makipag-join forces dito kay BBM para labanan yung mga Duterte. Okay? Hindi siya basically sinuportahan. As far as we know, mga katulad nila Senator Risa, tama ba? Senator Leila, tama ba? Hindi sila sold pa sa idea na yan. Hindi po, no? Actually, nag-usap kami ni Senator Risa a few days ago at maliwanag doon sa statement niya na ito yung kanyang initial reactions about the proposal. Pero sinabi niya mag-uusap pa kami at ano yan, hindi pa nare-resolve, no? Yon, kaya nga nag-usap kami. Ultimately, ang layunin naman dito is yun na nga, no? Yung national interest. Asan ba rito yung interest ng bansa? Manalo itong sila Duterte, makabalik sa pwesto. Ano ba, gagawa ba ito na maayos pag nagsenador ito? Di ba? That's one. Pangalawa, itong yung tsansa ng aming mga kandidato. Di ba? Kaya ba talaga natin na ipanalo or kumbaga, this is just a parang an advocacy run, ika nga, no? Wala namang problema doon. Pero ito, being part of that alliance within the opposition, all of us would have a right to voice out our opinions. So, flinote ko yan. At tinignan natin, nakita naman natin, dapat yung mga kandidato mismo, kung ayaw nila, sila yung magsasalita. Di ba? Bakit nangunguna naman yung what is shoot down nung mga hindi kandidato. So in the case si Senrisa, sabi niya pag-uusapan natin. At yun nga ang ginawa namin. At yung feedback naman, actually, very favorable yung feedback, no? Sa mga pinks. Of course, merong mga outspoken na sabi ko nga, ang category purist, no? Na mas importante sa kanila yung sensitivities nila than the national interest, or baka sa kanila they don't see a national security threat sa pagbabalik ng mga Dutertes. Sa akin naman, kung na-traumatize kayo sa panahon ni President Marcos Sr., kami naman na-traumatize sa panahon ni Duterte. Kasi talagang sinalubong namin to. Our eyes were wide open. Hindi kami nasa ibang bansa or just parang part-time lang yung pag-engage sa politika. No, we were in the thick of things during that time. Nakita namin kung gaano kasama yung mga taong ito. Tapos the threat is still there. Kaya ako, I'm just proposing something to make sure that that threat hindi na susulpot muli. Di ba? Ngayon, kung hindi ko naman dinidisregard yung sensibilities nila. No? Sinasabi ko nga, hindi naman common ma-adapt. Ang end result kasi na gusto nating makuha ay ma-adapt si Senator Kiko at si Senator Bam, ganun, 'di ba? Ma-adapt sa slate. Hindi naman ibig sabihin nun na itong sina VP Lenny, sina Senator Risa at tayong lahat ng yung mga purists sasambahin na lang yung Marcos administration. Wala akong sinabing ganun. You can still criticize all you want. You're not part, you won't be part of the slate, 'di ba? You can still vote for the candidates you want. Hindi kayo bound doon sa Marcos administration slate. Kumaga, you can do whatever you want. Hindi kayo hinihila dito. 'Di ba? So, yun lang naman yung sinasabi ko. Yun lang nga, it's just unfortunate na yung mga outspoken people have shut down the idea, and sabi ko nga, I just made the proposal.
Kung hindi naman sang-aayunan, okay lang kasi hindi ako party of interest dito. 'Di ba? Tulong lang ito sana sa mga kandidatura nila Senator Kiko at saka nila Senator Bam. What exactly are you proposing when yung binanggit niyo po yung adoption? So, are you saying na sa pagbuo ng administration slate ay, kunwari yung administration slate nila Marcos, Mhm. isama mismo sila o i-adapt lang? Ibig sabihin, they can run, under a different slate pero adopted nung administration. What exactly are you talking about? Well, maraming ano 'yan, maraming permutations 'yan. Ang bottom line dito is maging whether guest candidate sila o ma-adapt sila o part sila ng ano, depende na 'yon dun sa mga subsequent discussions, 'di ba? Kasi hindi mabubuo 'yan kung talagang para tayong may phobia na, absolutely na madampian ka lang ng Marcos, para ka ng, ano, para ka ng may virus ano, para ka ng magiging zombie. Hindi naman, kasi ganito 'no, kaya nga nire-raise ko na comparison, bakit itong mga purist nung let's say for example, tinanggap ni VP Leni yung pagiging drug czar nung ano na, middle part na nung Duterte administration na alam na natin na masama, mamamatay tao, lahat-lahat na, undemocratic. Bakit okay lang? Bakit okay lang sa kanila yon, 'di ba? Pero ito, ia-adapt or isasama sa slate itong dalawa nating kandidato, parang talagang ano, parang mortal sin ano, parang apostasy. Kaya do'n ko sinasabing meron kayong faulty logic or hypocrisy kasi what made that okay na tinanggap ni VP Leni yung pagiging drug czar nung panahon ni Duterte. She was willing to work under Duterte. Again, nung time na yon na grabe na nga grabe na yung sitwasyon nun nakita na natin yung mga ginagawa. So, kaya yun yung problema ko doon. So, kung magpapadala tayo dito sa mga hypocrisy or faulty logic nitong mga purist na ito, walang mangyayari. Talagang we will be shut out again this 2025. Sa proposal niyo sina former Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino lang ba yung gusto niyong, ma-adapt ng administration o meron pang iba? Hindi. Sabi ko nga, magiging bunga na yan ng further negotiations, di ba? Pero kasi nga, yan, kung ano itsura, maka-adapt ba, part ba talaga ng slate, guest candidate, ano ba yung mga parameters, hindi ka na makakausad kasi kung sinoot down mo na from the get-go, di ba? Paano mo masasama o baka pwede namin isama kahit si Attorney Chel Jokno. Kumbaga, wala na ayaw mo na nothing di ba? You don't want any part of it. So, ngayon pwede naman kasing, sige, okay sa amin maging guest candidate, in the same way na guest candidate ni VP Leni, di ba? Sina Senator Mig Subiri, sina Senators Cheese, Joel Villanueva, ang dami, di ba? Pero yung mga purist, they voted for them anyway. Bakit ganito, di ba? Pwede kasi mag-agree lang na okay tayo for as long as yan, yung West Philippine Sea policies, di ba? Yung anti-EJK, yung yung press freedom, pwedeng mga ganon. O pwedeng, basta yung anti-charter change, we agree to disagree, fair game yan. Pwede namang ganon yung parameters na pwede nyong i-discuss yun doon na sa negotiations. Kaso kung babarilin from the get-go, we will never know. So yun na nga yun. Okay. Pero ito bang kunwari sina Kiko Pangilinan and Bam Aquino, kayo ba mismo nakausap niyo na sila? And, ano nag-response sila dito sa proposal niyo? Okay, I don't want to speak for them. Let's just say na hindi ko flinote yung idea na yon blindly without talking to people. Di ba? Yun. Kaya nga unfair Unfair yung dapat
ang nakiramdam muna, tanungin nyo muna yung mga kandidato kung ayaw nila o gusto nila. Kasi sila ultimately yung maapektuhan. Yun lang naman yung masasabi ko doon. Telling yung sagot nyo, Senator. Ha? Nagets ko yung sinasabi nyo dyan. Ha? Okay. Hindi, ang kung ano naman, Christian, ultimately, di ba, I won't be participating in the Senate race. I want to help them. Di ba? At the same time, I recognize the threat. Alam ko rin naman yung nakulang yung ng winnable candidates yung administration slate. So, merong opening, may opportunities. So, kaya ganun yon. I deliberately floated that as a trial balloon. And it was warmly received, ironic, nung Marcos side, nung mga Marcos base. Open sila. Pero dito, open din yung mga moderate pinks, no? Open sila. Pero yung mga purists suddenly binarel. Yun yung mga na pick up nyo kasi sila yung and meron din yung mga hindi naman pink pumupostura na pink kasi meron din silang gustong agenda, gusto rin nilang makipag align naman with the pink candidates to form a different slate kasi kung sumama nga naman doon maiiwanan na sila. Kaya ganoon pero nakita namin yung pulso, yung mga moderates, sila? Nakita nila yung wisdom nung proposal na yon. Actually, may isa pang factor dyan yung DDS naman that are also probably exploiting this conversation na pinapalabas. Nagsanib puwersa na. Yung, di ba, yung mga Pinklawan at saka BBM. Pero si President Marcos ba, nakausap niyo na tungkol dito? At ano ba yung opinion niya mismo dito? Wala po, no? Hindi natin nakausap diyan. Pero nakikita natin yung mga galawan, yung mga pino-float nila na names kulang nga, no? At ang interest din nila as hindi makapasok yung mga Duterte senators. Ang kasi rito sa Senate race, if you want to shut out yung Duterte slate, kailangan meron kang 12 winnable candidates. Kahit na anong baba nitong mga senatorial candidates kahit bumaba itong sina Duterte, sina Baste, sina Bongo, pero kung wala namang o-overtake sa kanila na ibang kandidato, whether from the pink or the admin, mananalo pa rin yon. Kaya yun yung ko doon, pinupunto ko doon sa proposal na to. But sabi ko nga, I don't stand to benefit from that. I won't lose sleep kung hindi matuluyan. Pero it's just unfortunate dun sa mga kandidato natin kasi alam natin kung gaano kahirap yung pagdadaanan nila. Buhos ang pera nitong Duterte administration, buhos ang pera nitong Marcos administration. Kaya baka ma-squeeze out sila dito sa picture na to. Lastly, Senator Sonny, yeah. Doon sa political calculus nyo, hindi naman ba parang maging kiss of death kunwari dito sa mga opposition candidates yung pagsama dito sa Marcos slate, given the fact na they might end up alienating a substantial support base. Talagang tatalikuran sila. Titingnan sila bilang mga traidor o yung tipong walang tinitindigan na magandang prinsipyo. That would be unfortunate, At yung magka-cancel lang naman dyan, yung mga purists or yung mga hindi naman talaga pink, na nananabutahi lang. Pero yung moderates nga, they will vote for them still, Yung mga grupo na pag nangampanyan, they will still vote for them. Nobody's going to force anyone na boto mo yung buong slate. Hindi yon. Ngayon, ito naman, ang kay Senator Risa, she will remain as
the independent opposition, hindi naman siya kakandidato. And in fact, pagka nanalo itong mga sina Senator Kiko, Senator Bam, they can still join the minority, no? Kasi ano yan hindi pagka ganun yung parameters na tipong dito tayo mag-agree sa mga ano nito, mga polisiya na to, pwede yun kasi I believe the Marcos administration would prefer na ang maging members ng minority would be sina Sen Kiko, Bam, Sen Risa than the Dutertes, di ba? Remember nung panahon ni President Aquino, I became a member of the minority nung nag-withdraw ako from the majority under JPE. But still, 'di ba? Ganun yung I maintained that alliance kay President Aquino. So, ganun yung nuances diyan. Hindi makokompromiso si Senator Risa kasi she won't be part of that, 'di ba? 'Yun. Ngayon yung mga moderates, sila? I believe hindi nila mawawala yung boto. Pero makukuha nila ngayon yung boto ng Marcos base kasi meron ng points of agreement. 'Yun naman yung kasi meron naman talaga yung mga ipinaglalaban namin nung panahon ni Duterte na yung West Philippine Sea policies, anti-EJK, press freedom against ng persecution ng political opposition, lahat 'yon wala na ngayon So kahit papaano, meron kang starting point ng Pero yung points of disagreement, ano ba 'yan? Yung Chacha, yung People's Initiative, 'di ba? At kung ano man na anomalies ma-uncover later on. So, ganoon lang po 'yun.